Kuya JP's channel po, welcome po dito sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon ay ina-unbox ko po itong Bosca Solar Floodlight na 300 watts. Medyo may kalakihan po itong ilaw na ito at tamang-tama po ang size at liwanag po ng ilaw na ito para sa inyong mga garahe. Yung sa garahe po namin ay hindi po siya maliit, hindi po siya malapad. Kaya mamaya po ipapakita po sa inyo yung actual na nakasetup po yung ganitong model na ilaw doon sa aming garahe. At ito pong ilaw na ito na ina-unbox natin ngayon na ay pinabili na lang po sa akin ng aking kaibigan dahil nga nakita po niya yung naka-install na Bosca na solar floodlight na ganitong model doon sa aming garahe. At napakasulit na po at kita nyo naman malaki po yung panel niya. Kasama na po yung mga nuts at saka ito pong bolts para sa wall kung sakaling gusto nyo install sa wall. At yung pong pinaka-ilaw po natin, ito po siya 300 watts at IP67 na po na waterproof. Yung pong ilaw natin, pwede po siyang ilagay kahit po dun sa may mga nababasa. Basta higpitan lang po ninyo yung lock nung kanyang connection between sa solar panel at dito po sa ating pinaka-ilaw. At ang body po nitong ating ilaw ay made with plastic po. Unlike po yung mga unang nilalabas ni Bosca noon na made with aluminum, ito po plastic na lang po pero hard plastic naman. Ayan, at saka medyo may kahabaan din po yung wire niya. Palagi ko po nasa mga 3 meters po itong sukat ng pinaka wire po niya. Ayan, pag itong remote control pala, kung unang gagamitin nyo po, baka magtaka kayo hindi umandar, kailangan tanggalin nyo muna yung plastic. Ayan, ang liwanag niya. Nabubulag na po tayo dito sa ating cellphone. Nakakabulag na po siya. Ito po yung likod niya at may branding po siya na Bosca. Ayan, medyo may kalakihan. Plastic po. Pero yung sa harap niya, glass po yan yung sa harapan niya. Sa performance naman po, itong ilaw na ito, since may 1 year ko na pong nagagamit, itong same particular model na ganito at saka brand, ay same pa rin po yung performance niya. After 1 year, umabot pa rin po siya ng hanggang magdamagan. Basta hindi po yung maulan na masyado. Yung pag medyo maulan ay hindi na po siya umaabot ng hanggang umaga. Pero pag yung panahon po ay sakto lang, kahit na hindi masyadong mainit, ay na fully charged pa po itong ilaw na ito ng kanyang solar panel. Ito po yung mga bolts na kasama, di ba? At standard na po naman yan ng mga kasama. Pag bumili po kayo, kahit na palagay ko kahit na ibang model po ng mga solar floodlight, ito po i-connect na natin at make sure po pag kinonnect nyo ay ilalak nyo po yung kanyang connection para po minsan po pag may mga pusa po na tumatalon-talon mabubunot po yun. Yung pag tinamaan po yung wire niya, may tendency po na baka mabunot, pero may lock po kaya ilak nyo pong maigi. Di ba? Ang laki po niya, napakaganda pong quality. At pag bili nyo po nitong ilaw na ito, medyo paiba po yung price niya. Kaya po hindi ko na po sasabihin yung particular kung magkano nyo po mabibili ito. Check nyo lang po yung links sa ating description ng video kung sakaling gusto nyo pong bumili nito. At make sure na gumamit po kayo ng voucher. O diba, liwanag po niya. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung sa garahe namin sa last part ng video. Ay makikita nyo naman po yung performance ng solar floodlight na ito doon sa aming garahe. Diba? Liwanag po niya at quality. Yung particular po na wala lang dito sa solar floodlight na ito ay yung brightness. So as is na po yung brightness niya. Meron siyang timer
Meron siyang auto light kapag po medyo maaraw na ay mamamatay na po siya ng pusa. So ito po yung sinasabi ko kanina na chinek ko po. Yan po. Parang nagbi-blink lang po yung mga LED niya sa ilaw, pero sa actual po ay fully charged na po itong solar floodlight. Nasa 3:30 pa lang po. At kita nyo naman na hindi gaano mainit yung panahon, pero nakuha pa rin pong fully charged itong ating solar floodlight, at sigurado na po na ito po ay aabot na po hanggang kinabukasan. So ito po yung area na ating iniilawan, yung pong aming garahe na wala naman sasakyan. Ito lang yung motor. Motor lang po na single. So ito na po yung pag-testing natin sa gabi. Ayan, kita niyo po. Napakaliwanag na po. At halos hindi na po kami gumagamit ng ditong fluorescent na ilaw na in-install namin dito sa aming garahe. Yan na lang po yung ginagamit po namin, at laking tipid po. BST 300 po yung particular model po nitong solar floodlight na ating ni-review. Ganyan po siya kaliwanag, at malaki po yung ilaw niya. Totoo po yung wattage niya, hindi po katulad ng mga ibang mga ilaw na maliit lang pero yung wattage niya sobrang taas. Yun, napeke na po ako ng isang beses nung bumili po ako ng solar na ilaw. Ay nakalagay po nasa 100 watts lang, pero napakaliit naman yung kanyang yung kanyang pinaka solar light. So lugi po tayo pag ganun, kaya medyo mura siya, ganun po. At yung pong solar panel niya ay made with plastic. Ito po, yung solar panel po niya ay aluminum na po yung pinaka bracket niya, kaya medyo matibay na po yan. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, and subscribe, at follow din po tayo sa Facebook, at meron din po tayong TikTok account, Kuya JP's channel po. Please like, share, and subscribe. Kung may katanungan po kayo, mag-iwan lang po kayo dyan sa ating comment section, at try ko pong sagutin. Maraming pong salamat. Ingat!